Hey there, brothers and sisters! This is my podcast number 2 and our topic for today is kinda sensitive para sa iba at sana lang po ang maintindihan nyo is yung mensahe at hanguin lang naman po natin ito sa Bible. So, by the way, this is Mama Weng in Japan. So, our topic for today is about idols or doon sa tinatawag natin Diyos-Diyosan. Pag naririnig niyo po ba ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ano po ba ang nasa isip ninyo? Yung mga bagay o yung mga ribulto doon sa loob ng Catholic churches or ang mga Buddha ng mga Buddhism? Yun lang po ba ang nasa isip nyo? Basahin po muna natin ang Exodus 20 verse 4 up to 5. You must not make any idols. Don't make any statues or pictures of anything up in the sky or of anything on the earth or of anything down in the water. Don't worship or serve idols of any kind because I, the Lord, I'm your God. I hate my people worshiping other gods. People who sin against me become my enemies, and I will punish them, and I will punish their children, their grandchildren, and even their great-grandchildren. You must not make any idols. Sa taas, sa ibabaw, sa mga lumilipad, nasa taas or nasa baba, nasa ilalim ng dagat, hindi lang yan basta mga ribulto. Kasama na dyan ang araw. So, hindi lang po para sa akin. Hindi lang hindi lang Katoliko. Marami pa rin, maski ang mga Christians na sinasabi nila Christian sila, pero may mga idols pa rin sila. Halimbawa po ako, nagpunta ako ng Thailand. Ayan, nag-aral ako ng massage doon. Bumili ako ng mga elephant. Sinasamba nila ang elephant. Parang isa yun sa kanilang mga Diyos. So, isa na po yun. So, nawala na yun sa isip ko kasi matagal na ako hindi nagsisimba. So, kaya yun, importanteng sa susunod na topic, pag-uusapan natin yan. Diba? Na importante ang magsimba. So, Christian ako. 11 years old pa lang, Christian na ako. Pero, nawala ako sa linya dahil nga hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako nakakapakinig ng salita ng Diyos. So, ayun. And then, mahilig po ako sa crystals. Isa po yan sa kinamumuhian ng Diyos. Bakit? Bakit nga ba? Kasi, binibigay na natin yung nawala na sa Kanya. Hindi na natin ibinibigay sa Kanya. Kasi ang gusto niya, sa Kanya lang tayo, diba? Meron din yan na, I'm a jealous God. That's why, talagang parurusahan niya ang mga sumasamba sa mga Diyos. But I am glad that like last year, yung online business ko po kasi, umalis ako dun sa isang grupo namin. Lumipat ako ng isang grupo na Christian. So, nung lumipat ako sa kanila, doon po bumalik yung pananampalataya ko. And thanks God, eto na nga, hindi lang yung about money, hindi lang about business ang namin doon, yung online business na yun. Mas nag-grow yung faith ko, mas nag-grow yung pagiging Christian ko. Thanks for that. Doon ngayon, ayun po, inumpisahan ko na natanggalin yung mga crystal sa bahay ko, yung mga ribulto ng mga elephant, yung mga display ko na elephant, yung mga display ko na Buddha. Although para sa akin, hindi ko naman sinasamba kasi nga ginawa ko lang naman display, pero pag inilagay mo sa altar, is a sign of God. Nilagay mo sa pedestal. So, yun po, kaya inalis ko na yung mga iba kong niligpit ko na. At hindi lang po yan. Marami pa pong klase ng idols. Katulad ng mga artista. Yan. Sobrang sa inyo merong idol na sobra yung idol na talagang kahit saan magpunta sinusundan nyo. Kahit na may mga ganyan tao, diba? Kahit walang pera, gumagawa ng paraan. Pag alam niyang may concert, pag alam niyang may pelikula, ginagawa niya ng paraan. Yung iba, diba? Pagsamba na yun eh. Kasi lalo pat gumagawa ka na ng paraan, nakakagawa ka na ng masama. Yung iba nakakapangupit sa magulang nila, diba? Meron ako napanood niyan eh. Nag-invest siya nagbibili siya ng mga sa sobrang niya sa Korean, mga Korean idols niya. Ayan, nakakapag-ngupit siya sa mga tindahan, iniipon niya yon. So, isa yan po sa kinamumuhian ng Diyos. And then, pangalawa, yung mga sasakyan na sobrang, nakikita mo yan sa atin. Sa atin, di ba, sample na lang.
masagi mo lang isa sa kanila, kung magalit sa'yo, sobrang sobra. Yung iba, nagpapatayan pa, di ba? Pagka pumapatay pa. So, yun po ang mga uri ng pagsamba. Yung mga, sa akin, sarili experience ko, yung sa tatay ko, may alagang manok po yun. Pagka sa umaga, bago umalis papunta sa kanyang trabaho yun, nilalabas niya yung manok. Di ba mainit sobra sa Pilipinas? Binibili niya yung sa mga kuya ko. Nailigpit yung manok pagka matindi na yung sikat ng araw. Ngayon, pagka hindi yun naipasok, grabe, galit na galit yun. Parang papatayin niya na yung mga kuya ko. Dahil, alam mo kaya doon ako unang nagtanim ng galit sa tatay ko. Alam mo yun, yung mas mahal mo pa yung manok kaysa sa amin, na para bang kaya mo kaming patayin para lang sa manok mo. So alam mo yun, talagang is malaking kasalanan. O so nagiging impyerno ang relasyon, di ba? Yung hindi niya namalayan, nagkaroon na ako ng galit sa kanya dahil sa ganun niyang pagmamahal sa kanyang manok. So marami pong klase. Kaya wag po nating masyadong ikundina ang mga Katoliko lang, dahil kayo mismo, mga Kristiyano, mga sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. So, hanggang dito lang po. Sana abangan nyo yung aking third podcast session. Thank you guys, and thank you for watching, and thank you for listening.